mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 22, 2024, Lunes, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Vicente, isang diakono at martir. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 5, verses 1 to 7 and verse 10. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawing kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating pong unang pagbasa ngayon ay nagpapahayag naman ng paghirang ng mga tribo o pagkakasunduan ng buong tribo ng Israel na si David ay hirangin ng bilang hari. Kung maalala niyo po, inutusan ng Diyos si Propeta Samuel para pangunahan ang pagpili sa papalit kay Saul. At makalipas pang ilang taon ng pamumuno at maging masalimuot na pagtugis kay David ni Saul dahil lamang sa kanyang naiisip na siya ay papalitan na. Pero ngayon po ang katuparan ng pangako ng Diyos na hirangin ng kahalili bilang hari si David. At kasunod nga po niyan ay ang matagumpay na pagkakasakop sa Jerusalem, na kung saan ito po ang naging pinaka capital ng bansa, ang Jerusalem. At dito sa umpisa makikita po natin na si David ay naging matapat at sa Diyos at naging tapat din sa pagtupad sa utos ng Panginoon. At ito po ang kumbaga nagbigay sa kanya ng karangalan sa loob ng maraming taon, at namuno siya ng napakatagal. Maganda po yung bahagi dito na sinasabi sa atin na naging makapangyarihan si David dahil sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Natunay nga po na minsan po o kadalasan kung ano ang plano ng Diyos, kapag ito ay sinunod natin at nakiisa tayo sa kanyang kagustuhan, ay magtatagumpay at wala talagang imposible. Walang bagay na hindi natin magagawa, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginusto ng Diyos o kapag plano ang Diyos, siya rin naman talaga ang kikilos, siya rin naman ang gagawa. Ang kailangan lang ng tao ay makiisa at sumang-ayon sa mga plano na kahit minsan ay parang hindi natin nauunawaan o hindi pa nagiging malinaw sa atin ang lahat. Ang kailangan lang ay maging tapat tayo. Katulad ng ginawa ni David sa
kanyang pamumuno, naging tapat sa Diyos at naging tapat sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kung ano ang kanyang sabihin ng Panginoon, yun ang ginagawa at sinusunod ni David. Kaya po sana o nawa ay magbigay ito ng lakas sa atin sa ngayon, lalo na sa mga tao na naguguluhan o kaya naman nagkakaroon ng pagdududa sa mga desisyon na kanilang gagawin. Kung ito po ay inyong ikukonsulta at malalaman ninyo na kung ito ay plano ng Diyos, walang anuman ang hindi mapangyayari sa Diyos. Kung maalala niyo po, no? Isang higante ang hinarap ni David at hindi dahil sa kanyang katapangan lang, kundi dahil sa gabay sa kanya ng Panginoon. Kung kaya't siya po ay hinahirang na hari dahil sa kanya pong kabutihan at katapatan sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.